Pangatlong hakbang para matutunan mong magpakaligaya sa Diyos ay maging interesado ka sa Kanya. Yung asawa ko ay walang hilig mag-bike, pero dahil sa mahilig akong mag-mountain bike, ay bumili na din siya ng bike upang masamahan niya ako. Kahit mabilis siyang mapagod ay okay lang dahil nakikita ko naman na sinusubukan niya mag-improve talaga para makasama ako. Bakit niya ginagawa ito? Dahil mahal niya ako at interesado siya sa akin. Ganon din naman sa Diyos. Kung gusto mong magpakaligaya sa Diyos, ay kailangan mong maging interesado sa Kanya. Ang isang taong nasisiyahan sa Diyos ay nagiging interesado sa kung anong pinagkakainteresan ng Diyos. Kung ang Diyos ay interesado na maligtas ang mga naliligaw, ay kailangan mong maging interesado din sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Kung ang Diyos ay interesado sa totoong pagsamba, yung hindi lang tuwing linggo, kung hindi ang pagiging banal na sakripisyo araw-araw, ay sisikapin mong mamuhay na may kabanalan din. Kung ang Diyos ay interesado na tulungan ang mahihirap, ay kailangan mong maging interesado din na tulungan ang mga nangangailangan na lumalapit sa iyo. Kung interesado ang Diyos sa mga ulila at balo, ay kailangan din nating mag-invest sa mga organisasyon na tumutulong sa kanila. Kung interesado ang Diyos sa pagmamahal, kahabagan at pagpapatawad, ay kailangan mo ding itinayang iyong sariling kagustuhan na makaganti. At maging interesado ka na tularan kung paano siya magmahal ng mga taong nagkakasala sa Kanya. Alam mo, marami pang bagay ang interesado ang Diyos. Kaya lang ay hindi ko na ito maiisa-isa. Pero ang point ay habang naggugugol ka ng panahon sa Kanya, ay makikilala mo siya at malalaman kung saan-saan siya interesado. At kailangan mong i-align ang iyong sarili sa mga bagay na ito. Nakakalungkot lang dahil lahat tayo ay may iniidolo na bayani. Pwedeng atleta, musician, entertainer, tapos nagiging interesado tayo sa kanilang buhay. Sinusundan natin ang mga ini-endorso nilang damit, pabango, sapatos, shampoo at iba pa. Pero pagdating sa Diyos, ay wala tayong ganang sundan ang mga bagay na ini-endorso niya sa atin, gaya ng paggawa ng alagad. Pag sinabi niya sa ating sumali sa discipleship group upang matuto ding gumawa ng alagad, ay hindi natin pinapansin. Kaibigan, gusto mong magpakaligaya sa Diyos, ay kailangan mong maging interesado din sa Diyos at sa mga bagay na interesado siya. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Committed ka ba na gawin ang mga pinapagawa sa ng Diyos ng buong puso? Purihin ang Diyos sa ating mga D-group leaders na walang kapaguran, rain or shine, may problema o wala, nasa bakasyon o hindi, ay talaga namang tuloy-tuloy na ginagawa ang pinapagawa ng Diyos sa kanila dahil natagpuan nila ang kaligayahan sa Diyos at sa inuutos nito sa kanila. Alam mo, kung magiging interesado ka sa Diyos, ay mauunawaan mo ang maraming bagay patungkol sa Kanya. Maiintindihan mo na ang lahat ng hinahanap ng iyong puso ay sa Kanya mo lang matatagpuan. Kung gugugulin mo lang ang buong buhay mo sa pagsasaliksik ng kadakilaan ng Diyos, ay mapupuno nito ang iyong puso. Maaakit at magnanasa ka lalo sa Kanya at pupunuin niya ng kaligayahan ng iyong puso. At makikita mo na sa kahit anong sirkumstansya ng buhay, ay hindi ka mag-aalinlangan o matatakot dahil kasama mo siya. Na-realize mo na kapag pinalitan mo ang dati mong interes sa makamundong bagay ng interes sa mga bagay ng Diyos, ay makakaiwas ka sa kasalanan. Yung babae sa Luke chapter 7 ay nagsisi sa kanyang kasalanan at pinalitan niya ang kasalanan ng pagsamba sa Panginoong Yesus. Kaya nga, binuhusan niya ang Panginoon ng mamahaling pabango. Pinalitan niya ang dati niyang gawi ng devotion sa Panginoong Yesus. Kaibigan, ano mga bagay na ginagawa mo na nagbibigay sa iyo ng temporaryong kaaliwan? Palitan mo ito ng Diyos at sa Kanya mo hanapin ang pleasure at delight. Hanggang hindi lumalago ang pagmamahal at pananabik mo sa Kanya, ay matatrap ka ulit ng kasalanan na nagbibigay sa iyo ng panandaliang aliw. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaibigan, ang lahat ng pinagkukunan mo ng kaligayahan maliban sa Diyos ay mawawala. Hindi ito magtatagal, pero kung maligaya at interesado kang sundin ang kalooban niya, ay anong pangako niya sa iyo? Mabubuhay ka magpakailanman kasama ang Diyos.